kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Simulang magkaroon tayo ng pag-iisip ay nasanay na tayong makakita ng mga larawan ng mga kilalang bayani ng ating bansa na nakaukit o nakaimprenta sa ating mga pera. Minsan nga kung tayo ay hihingi ay madalas na lang nating sinasabi kung sino sa mga bayaning ito ang gusto nating makuha. Matagal na panahong nananatiling ganito ang mga nakaimprenta at nakaukit sa ating mga pera. Paraan ito para ating maalala ang kabayanihang nagawa ng mga taong ito na ang mga mukha ay inimprenta sa ating mga pera. 2024, marami ang nagulat, nanibago at ang iba ay hindi komporme sa bagong hitsura ng pera na ipinalabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Now we unveil the 100 piso polymer banknote with the Palawan peacock pheasant and another orchid, the Ceratocentron thecilii. And finally, the 50 piso polymer banknote with the Visayan leopard cat and the Vidal's lanutan. Today, I stand before you with pride as we unveil the first Philippine polymer banknote series, a groundbreaking step that embodies the strength, ingenuity, and forward momentum of our nation. Every day, money circulates to meet our needs. We exchange it in markets for food, we use it in jeepneys to go to work, to go to school. Some days, we even find it in our pockets after we wash our clothes. Yet it endures, carrying with it the weight of our efforts, our sacrifices, and our aspirations. While it fuels the coffee that start our mornings or the bills we settle at the end of the month, it also drives the progress and possibilities that we work so hard to achieve as a nation. The first Philippine polymer banknote series, which includes the 1,000, 500, 100, and 50 peso denominations, marks an historic moment for our country. It builds on the success of the 1,000 peso polymer note introduced in April of 2022 and aligns with the global best practice of updating currency features every 10 years. Mag-uumpisa ng kakalat ang bagong mga dominasyon ng mga pera na ito simula Enero sa susunod na taon. Tanggal ang mga itsura ng mga kinukonsiderang bayani ng ating bayan sa bago nating mga pera. Pinalitan sila ng iba't ibang mga mukha ng mga hayop na makikita dito sa Pilipinas. Hindi maganda para sa iba ang desisyong ito ng gobyerno dahil ayon sa kanila, isa raw itong attempt to rewrite history. Inakusahan rin ng administrasyon ni Bongbong Marcos na sinadya raw ito para mabura na sa 500 peso bill ang mukha ng mag-asawang Ninoy at Cory Aquino. Hindi lang ang kontra Marcos administration ang hindi sang-ayon sa bagong itsura ng mga pera ng Pilipinas, kundi pati na rin ang senador na si Coco Pimentel. Gusto niyang imbestigahan at hingan ng rason ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa kanilang bagong ilalabas na pera ng Pilipinas. Maliban sa eksplanasyon kung bakit ipinalit ang mga mukha ng hayop sa mukha ng mga kinukonsiderang bayani, ay gusto rin niyang malaman na kung magkano ang nagasta ng BSP sa pagpagawa ng bagong polymer banknote. Dagdag pa niya na mas practical raw yung dating uri ng komposisyon ng pera na ginagamit natin na gawa sa abaka kumpara sa plastic polymer na bago ngayon. Parang hindi naman masyadong partikular ang karamihan kahit mapalitan man ang hitsura ng ating mga pera. Pero hindi rin may pagkakaila na may mga tao talaga na mas pinapahalagan ang tinatawag na pagiging makabayan. Rason para umalma mga ito sa pagtanggal ng mga mukha ng mga bayani sa bagong pera ng BSP. Mababago ba kaya ang desisyon ng Bangko Sentral dahil sa reklamo ng ilang mga tao o siguradong wala ng aberya ito?
at tuluyan ng lalabas ang bagong pera ng Pinas na ang mga nakaimprenta ay mga animal imbes na mga bayani. Ikaw, pabor ka ba sa bagong perang ilalabas ng Bangko Sentral? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador.